Okay, magandang umaga o hapon sa lahat po ng mga kapakapanood ng preaching nito. Para sa mga hinirang ng Diyos, lalo na sa mga kabilang ng kaanib ng Iglesia na Jesus Christ, the only Lord God, ito po'y paalala ng Diyos para sa ating kaligtasan na alam ko ito po'y napakadakila ayon sa banal na kasulatan. Ito po'y napakahalaga, kinakailangan makamtan natin ang ipinangako ng Diyos. Kaya sa oras nito, meron ko po tayo po muna ay manalangin. Purihin ka natin ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka nang umaasa Panginoon sa tulong ng iyong kapangyarihan, ng iyong salita, na siyang magbibigay sa amin, Lord, instruction, liwanag, Panginoon, ng mga bagay na dapat namin gawin. Lalo na ngayon, nakikita namin ang iyong malalapit at pagbabalik. Asahan po namin lagi, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa tulong ng iyong kapangyarihan ng bawat sa amin, Panginoon, ay makatagal at makaabot sa araw na itinakda. Gamat walang nakakaalam, pero dahil sa iyong mga salita, dahil sa iyong mga palatandaan, sa iyong muling pagbabalik, lalo namin itong paghahandaan, Panginoon, sa tulong ng iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo aming Panginoon Jesus. Amin po, Panginoon, patuloy na ikiklaim na ikaw ang maghari sa aming puso. Huwag kami, Panginoon, dahil, Lord, kung kami lang, wala kaming magagawa. Kaya asahan po namin, igabayan mo yung lingkod, isang gagamitin, Panginoon, ng pahayag na iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Basbasan mo ang lahat ng mga kapakinig, bagamat malayo kami, Panginoon, sa isa't isa, pero umaasa kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, magkakaroon ka na ng lahat ng bagay. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay, sa magandang umaga o hapon sa ating lahat. No? Mga kapatid, kapag sinabi natin kaligtasan, huwag nating isipin na ito po'y napakadali. Kaya sinasabi nga ng Bible, mga kapatid, na makipot at makitid ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. At kukunti lang ang nakasumpong nito. Kaya mga kapatid, sa talata na aking babasahin sa inyo, yung pinakaunang talata na ating pong babasahin, ayon po sa aklat ng Revelation, chapter 2, verse 22 to 29, ito po ang sinabi po ng Bible, mga kapatid. Pakinggan mo, nararatay siya sa higaan, pati ang mga nakikiatid sa kanya. Magdaranas sila ng matinding kahirapan kung hindi nila pagsisisihan ang kasamaang kanilang ginawa sa piling niya. At kung sinabing kasamaan, napakarami po, mga kapatid. Alam na natin yan, pagsamba sa Diyos ang karumagtumal kasuklang-suklang. You will die in your sin if you do not believe that I am He. Kaya nga, ang sino mang nagkasala, 1 Samuel 2, chapter 2, verse 25, sa kanyang kapwa, pwedeng mamamagitan ng Diyos. Ngunit sino ang mamamagitan kung sa Diyos na siya nagkakasala? Maraming church, mga kapatid, na nagsasabi na bawal daw magpagdebatihan ang Biblia. Kung bawal pagdebatihan ang Biblia, bakit ang Panginoon ay nakikipagtalo? No? Ang mga apostoles, nakikipagtalo sila, hayagang pagtatalo, matinding pagtatalo ang mababasa mo sa Bible. Wala pong mababasa, bawal na magpagtalunan ang Biblia. Mga kapatid, ang sinasabi po ng Bible, mga kapatid, na huwag magtalo ng walang kabuluhan. Ngayon, pag sinabi po, mga kapatid, na kasalanan hahantong sa kamatayan spiritual, ang pagkakasala sa espiritu, ang sabi po ng Bible, hindi bawal mga kapatid, hindi po sinabing bawal ang pagdebate, mga kapatid, yung mga walang kabuluhan. Ang bawal po, mga kapatid, na sinasabi sa Biblia, mga kapatid, huwag mong debatihin ang Bible. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Sa 1 Thessalonians, ang chapter 4, verse 8, o 1 Timothy chapter 4, verse 8, either dun sa dalawa na yung mga kapatid, na ang sabi po, ang sino mang humamak sa aral na ito, humamak hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kaya pag sinabi ng Bible, mga kapatid, at meron pong 2 or 3 verses na supporting verses
Huwag mo nang kalabanin ang Bible. Ngayon, pag sinabing kaligtasan, ayon nga sa binasa ko, verse 22, pakinggan mo, nararatay siya sa higaan. Mga kapatid, ito yung sinabi sa 2 Corinthians, dadanasin talaga ng tao kung tayo po'y makikiapid sa ibang paniniwala. Ay sinabi ng Lord 2 Corinthians chapter 6, humiwalay kayo sa kanila, umalis kayo sa kanila. Kaya nga yun yung sinasabi ko, pang ang propeta nagturo ng mali, parurusahan ko siya at ang sasangguni sa kanya. New Testament, kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya sabi sa verse 23, papatayin ko rin ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat sa puso at isip ng mga tao. Kaya nga sinabi ng Bible, ang matatakot mamatay ay lalong mamamatay. Hindi paganap, mga kapatid, ang pag-ibig. Marami kung andun ang takot, dahil ang takot kaugnay ng parusa. 1 John chapter 4 verse 18. Dahil ang Diyos, mga kapatid, sabi niya, hindi ko kayo panghihinayangang lipulin sa kabila ng maraming mga pagpapalang ginawa ko sa inyo. Kung nandun po yung ating pagsuway. Kasi sinabi po, magpakatibay kayo, magpakatatag kayo, mga kapatid, hanggang wakas, ang sabi ng Bible, mga kapatid, paano ka titibay, paano ka tatatag kung hindi mo rin lang tatanggapin ang salita at paalala ng Panginoon. Verse 24, ngunit ang ilang mga taga-Tiatira hindi nakinig sa masamang turo ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalim na lihim ni Satanas ay hindi binigyan ng pansin. Gayon may ingatan ninyong mabuti ang mga katangian nasa inyo hanggang sa pagdating ko. Ano yung mga katangian na kailangan natin tanggapin para magkakaroon tayo na sa pagbabalik ng Panginoon, hindi tayo mahihiya. Hanggang sa pagdating ko, verse 26, sa magtatagumpay at tutupad sa kalooban ko hanggang wakas, sa magtatagumpay at tutupad sa kalooban ko hanggang wakas, ibibigay ko ang pamamahalang gaya ng tinanggap ko sa aking Ama. Ang pamamahala sa mga bansa, verse 27, mamamahala siya sa pamamagitan ng kamay na bakal at dudurugin niya ang mga bansa na pagdurog tulad ng palayok. Kaya ibig sabihin po, mga kapatid, na pag sinabi pong pamamahala ng Panginoon, mga kapatid, ang Diyos po sabi nga, mabuti siya sa mga sumusunod, pero mabagsik siya, Romans 11:22, sa mga sumusuway. Pero pag sinabi po, mga kapatid, na pagpasok sa kaharian ng langit, Matthew chapter 7, verse 21, ang papasok sa kaharian ng langit, yun lamang sumunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Kaya pag sinabing pagsunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, para tayong makapasok sa kanyang kaharian, ang sabi po ng Matthew chapter 5, verse 20, Matthew chapter 5, verse 20, ang sabi po ng Bible, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga parisiyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ang pagsunod daw natin sa kalooban ng Diyos, dahil Matthew 7:21, na hindi lahat ng tumawag sa akin Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, mga kapatid, kundi yung sumunod. Ngayon, kung salitang pagsunod, sinasabi ko sa inyo, Matthew 5:20, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng eskriba at parisiyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero pag sinabing pagsunod sa mga eskriba at mga parisiyo, alam mo, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa Aklat ng Mga Gawa, Aklat ng Mga Gawa, mga kapatid, chapter 26, Acts chapter 26, verse 5, itong sinabi po ni Apostol Pablo, mga kapatid,
na pag sinabi mong Pariseo, Acts chapter 26 verse 5, matagal na nilang alam at sila na ang makapagpapatotoo kung kanilang ibigin na namuhay ako bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta na aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. Pinakamahigpit na sekta, mga kapatid, ng aming relihiyon, ang mga Pariseo. Ngayon sinabi po ng Panginoon, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lang ng pagsunod ng mga Eskriba at Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kanyang kaharian. Kaya nga ang pamamahala sa pamagitan ng kamay na bakal. Mga kapatid, ingat tayong mga mananampalataya. Dahil minsan mga kapatid, pag sinabi po mga kapatid pamamahala, sabi nga kamay na bakal eh. Kasi kung ang mga Pariseo pinakamahigpit, ngayon mga kapatid, kung maalala natin yun sa John chapter 6 mga kapatid na kainin ninyo, inumin ang aking laman, inumin ninyo ang aking dugo. Kaya sabi ng mga alagad, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Mga kapatid, kaya John 6:66, marami ang alagad na umalis at hindi na sumunod sa kanya. Bakit? Ang gusto ng tao, mga kapatid, no? Minsan pag gusto ng tao, eto mga kapatid, ito lang ako, tao lang ako, mga kapatid. My ways are not your ways, sabi ng Lord. My thoughts are not your thoughts. Kung ang isip mo ang susundin mo, hindi natin makakamtan ang kaharian ng Diyos. Kaya isunod mo ang puso mo, ang isip mo sa puso at isip ng Diyos. Kaya doon natin, mga kapatid, makakamtan ang kaligtasan. Kasi paano ka titibay? Paano ka tatatag? Katulad na lamang po mga kapatid, ang mga salita na ito, kung hindi mo tatanggapin, kasi nga mga para sa atin mabigat talaga. Ang sabi nga mga makipot at makipit ang daan patungo sa kaharian ng langit. Paano kapag nangyari at dumating yung time na ito mga kapatid at hindi mo tatanggapin at naghahari ang takot mga kapatid? Dahil sabi po sa Matthew chapter 24 verse 9 to 10, ito ang sinabi po ng Bible. Matthew chapter 24 verse 9 to 10. Sa panahong iyon, kapuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Kapuutan, hindi po kagalitan. Mapupuot sa iyo ang mga tao dahil sa Panginoon. Kaya pag instruction ng Lord, sabi nga mga kapatid, susundin mo talaga mga kapatid ang Diyos. Walang kulang, walang mga kapatid. Sa panahon iyong kapuutan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Kaya verse 10, kaya maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa, ipagkanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Kaya maraming tatalikod mga kapatid, why? Pag mabigat na ang problema. Mga kapatid, no, ito masasabi ko sa inyo. Kinurek ko ang aking asawa dahil sa pag-iikot ako, umiikot ako kung saan-saan. Pwede ninyong isipin mga kapatid na pwede ninyong sabihin ako yung carrier ng COVID-19 mga kapatid kasi ang dami kong mga nakakahalubilo kung saan-saan ako umiikot ako sa bayan-bayan. Mga kapatid, kulang ba ang iyong pananalig sa Diyos? Puno ka pa ng takot. Kung ako man, sabi nga mga kapatid na nabasa ko kagabi, nalimutan ko, hinanap ko ulit, na sinasabing mga kapatid ng mga bulaang propeta ang binanggit doon na hindi ipapahintulot ng Diyos yan. Paano kung ipahintulot? Dahil sa katigasan ng ulo. Mga kapatid, ngayon pag sinabing katigasan ng ulo sa Diyos, ito ang instruction ng Diyos. Ito ang instruction din ng gobyerno. Kaya nga maging matapang tayo dito sa pagsasabi ng katotohanan. Kaya nga mga kapatid, masusundin mo ngayon yung gusto mo, yung tao kaysa sa sinabi ng Diyos mga kapatid. Mapapahintulot ka. Ngayon, nananatili kang tapat at napapahintulot ka pa.
Ano ngayon, hindi ka naman tinatatakan? Sabi nga ni Apostol Pablo, mga kapatid, ang kamatayan para sa atin ay pakinabang. Kaya nga mga kapatid, kung ang asawa ko nag-iisip na pwede akong magdala dito sa bahay, ganun din kayo. Pero mga kapatid, tandaan niyo ito, ang takot ay kaugnay ng parusa. Kung ito may mapapahintulot, wala tayong dapat katakutan. Sabi nga para sa akin, sabi ni Pablo, ang kamatayan ay pakinabang dahil makikita ko na mukhaan. Pero mga kapatid, kung nasa tama ka lang naman, andun yung belief natin na sinabi mga kapatid ng Bible, Exodus chapter 15 verse 26 mga kapatid, kung maging tapat kayo kung susundin niyo ng buong puso, hindi ko ipaparana sa inyo ang alinmang sakit na pinadala ko sa ito. Sinabi din po mga kapatid ng Bible natin sa aklat ng Job, ako ang may hawak ng kidlat at alam ko kung kanino ko ipapatama. Hindi babagsak ang ibon kung hindi ko ipapahintulot. Kaya nga mga kapatid, matatakot kayo pag pumunta ako sa bahay ninyo kasi ganito, mga kapatid, pakita mo sa Diyos nga buo ang pagtitiwala mo sa Lord. Nung naging tapat ka sa Diyos, lang dapat katakot. Kung ipapahintulot ka man mga kapatid, sinabi ng Panginoon, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kaya nga mga kapatid, ang nangyari sa ating Panginoon si Kristo, grabe, biglang tao sinampal siya, dinurhan siya, pinatay siya, iniinsulto siya, nasa kanya na lahat ng paghihirap. Pero sabi nga ng Bible, hindi niya ikinahiya, mga kapatid, yung kanyang nangyari sa kamatayan, sa cross ng Kalbaryo. Kaya sa ating mga kapatid, ay dapat ikatakot. Dahil sabi ko, ang pagsunod nyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at pariseyo. Hindi kayo makakapasok sa karyaan ng langit. Isa pang verse mga kapatid sa aklat ng Lucas, mga kapatid, Luke chapter 21 verse 16, ito ang sinabi po ng Bible. Luke chapter 21 verse 16, ipagkanulo kayo na inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan at ipapatay ang ilan sa inyo. Kapuutan kayo ng lahat dahil sa akin. Mga kapatid, dahil sa takot natin. Dahil mga kapatid, nandun, mas pinahalagahan natin, sabi nga, remember Lot's wife. Mga kapatid, ang mga bagay na ito, sabi nga, ngunit hindi mawawala ng isang hibla sa inyong buhok. Sa verse 19, sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Meron kang titiisin, pero pag tinatatakutan mo ang mga bagay, mga kapatid, dahil dito, mga kapatid, na matatakot ka na, magsalita ka lang. Nag-share ako sa isang barangay captain, na sinabi ng Panginoon, mga kapatid, kay Moses, sabihin mo kay Paraon, yung kapag pipigilan pa niya na hindi kayo papayagang sumamba, padadalhan ko pa sila ng mas matinding salot. Ngayon pipigilin mo ang sarili mo. Eh, Pastor, hindi ka naman makapasok, kaya gumawa ako ng isa po, mga kapatid, ng ganitong paraan. Makinig ka lang. No? Oras na para sa iyong spiritual. Huwag mong gawing biro, panoorin lang, hindi, narinig ko na, wag, seryosuhin natin ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. Seryosuhin natin ang ating puso. Kaya nga sabi ko kay Pastora, magsisi ka. Nasaan yung pananampalataya mo? Hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Ngayon, kung ang asawa ko nakapag-isip, malapit din sa inyo. Pero kung buo ang paniniwala mo sa Panginoon, bahala ang Diyos kung ipapahintulot time. Ganun mga kapatid, very flexible ka. Pagdating sa pagsunod sa ating Panginoon, kahit anumang ipapahintulot sa iyo,
Sinabi ng Panginoon, sa pagtitiis ninyong ito, hindi ka magiging dalisay kapag hindi ka nasubok at nagpasubok, mga kapatid. Kaya nga, anong sabi ng Panginoon, 1 Corinthians chapter 15, verse 58, magpakasipag kayo para sa gawain ng Panginoon. Nung magsalita ako, mga kapatid, no, magpapadala pa ang Diyos, mga kapatid, ng mga mas matindi pang salot, natakot po ng barangay captain. Sabi ko, hindi naman namin gagawin ito na medyo lantara naman. Yung parang wala ng respeto din sa kaano ng tao. Hindi. Magkaroon tayo ng tapang. Dahil sabi nga ng Bible, magpakasipag kayo para sa gawain ng Panginoon. Alam naman ninyo na hindi nasasayang ang inyong pagpapagalit. Sabi pa, mga kapatid, sa aklat ng Hebrew chapter 10 verse 25, mga kapatid, na kapag nakita na natin ang mga bagay na ganito, mga kapatid, sabi nga, magalak na kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Hebrew chapter 10 verse 25 po, mga kapatid, ano sinabi ng Bible? At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong na ngayong nakikita natin ang pagdating ng ating Panginoon. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan, ay nagpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing may handog sa kapagpatawad ng ating mga kasalanan. Pag sinabing kasalanan, ang katigasan ng ulo ay kasing sama ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga kapatid, ipagpipilitan mo pa rin yung sarili mo. Ito ang sinabi ng Bible. Gagawa ka pa rin, mga kapatid, ang tinatawag na rason. Mga kapatid, yan ang katakutan natin kapag yan na ang ginagawa natin sa Bible. My word is proven. Mga kapatid, ang salita ko totoo. Ano mang sinabi kong mangyayari. Ito sinabi ng Bible, mga kapatid. Sabi ni Jeremiah, masusundin ko ang Diyos kaysa sa tao. Kaya nga, mga kapatid, dito natin ipakita ngayon, balikan ko lang ang Luke chapter 21. Luke chapter 21, anumang instruction ng Diyos, huwag mo nang kalabanin. Huwag mo nang ipagpipilitan, mga kapatid, yung sarili mo. Nilalabas, mas marunong pa tayo sa Diyos. Sabi nga, buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso, ito ang makakapagligtas sa inyo. Kung nabibigyan tayo, meron ng example, mga kapatid, sa John chapter 6, mabigat na pananalita ito, sino ang makakatanggap. Kaya pag may tanong ka na hindi mo, mga kapatid, ang isip mo, si pastor ay ganito, suicide mo. Sabi nga ng Bible, kamay na bakal. Nasa sa iyo yun, hindi kawalan ng pastor, ikaw ang mawawalan. Hindi kawalan ng Diyos, dahil ang Diyos pag walang tao, Diyos pa rin siya. Ngayon, mga kapatid, mas lalong nakakatakot ko ako na ang mga kapatid magkakaroon ng ganito. Hanggat maaari bilang leader ninyo o anong instruction ng Lord, doon ako, sinabi na Lord, dumayo ka, magpakatapang ka. Lahat ng dadaanan ko, checkpoint, pag hinarang ako, hindi ako aalis hanggat hindi ako mag-share at ipapakilala na iisa ang Diyos. Meron akong nilapitan din, gusto kong lapitan si Gobernador, kakausapin ko si Gobernador, hanggang kay Presidente, handa akong umarap. Yung pala isang ministro, mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. Ayun po, wala akong takot sa kanya. Sabi ko, Brad, hindi sinabi ng Biblia, bawal magdebate o pagdebatihan ang Biblia. Ang Panginoon nakipagdebate. Ang bawal po sa Bible, huwag mong debatihin ang Biblia. Ang sino mang humamak sa aral nito, humamak hindi sa tao, kundi sa Diyos. 1 Thessalonians chapter 4, verse 8. Kaya nga, sinabi ng Bible minister, sabi ko, sir, sabi ng Isaiah 9:6, ang batang ipanganak, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, bakit mo sabihin tao lang? Great God and Savior Jesus Christ, Titus 2:13,
Bakit mo sabihin tao yan? Matakot kayo sa Diyos dahil ang dahilan ng COVID-19 na ito, kawalan ng pagkakakilala sa Diyos, sa tunay na Diyos. Kung ang bayan hindi ako ang tunay na kinikilalang Diyos, ako mismo ang magpapadala ng salot na yan. Isa yun to sa tungkulin na mga kapatid, sinabi ng Jeremiah chapter 1 verse 17. Mga kapatid, ano sabi Jeremiah chapter 1 verse 17? Ito instruction ng Panginoon. Ito yung akin mo mga kapatid na covenant sa Lord. Nung pag-alis natin dito po sa dati nating church, kung iniiyakan ko sa Lord to, Lord, mangusap ka dahil pinagtikom na nila ang bibig ko. Ano sabi ng Panginoon? Magpakatapang ka. Jeremiah 1:17-19, magpakatapang ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng inuutos ko. Huwag kang matakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremiah. Ang bawat isa sa lupain ito, ang mga hari ng Juda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lungsod at nanaliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal, pader o tanso, hindi kanila matatalo, sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Kaya mga kapatid, hindi ako natakot pag hinarang ako, nagsishare ako sa kanila. Ano ba ang dahilan kung bakit dumanas tayo ng COVID? Kawalan ng pagkakakilala sa Diyos. Kaya mga kapatid, hindi po uubra sa Diyos sa panahon natin ngayon. Ang sinabi na Lord, magpakatapang ka. Hindi kanila matatalo, hindi po tayo nagmamayabang. Kaya kung naniniwala tayo sa Diyos, magpakatapang ka. Ilaban mo ang iyong pananampalataya. Pero sinabi ng Panginoon kay Moses, kapag hindi pa rin siya pumayag at pinipigilan pa rin ang inyong pagsamba, padadalhan mo ng salot. Ngayon, kung tayong mismo ang magpipigil sa sarili natin para sumamba. Ito ngayon, nakikinig tayo ngayon. Ibigay natin yung buong pakikinig at pagsunod sa kanyang kalooban. Doon mo ipakita ngayon, mga kapatid, at tunay tayong naniniwala sa Diyos. Kasi ito po, mga kapatid, kaya pag sinabi po, mga kapatid, na pinakamahigpit na sekta ang Pariseo, ano ang Panginoon Jesucristo? Ano ang Panginoon? Sa aklat ng Luke chapter 13. Luke chapter 13, beginning from verse 22, mga kapatid. Lucas chapter 13, verse 22 to 28. Ito sinabi po ng Bible. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang daraanan. Kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa matipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang nagpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto ay isinara na ng puno ng sambayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at kakatok ng kakatok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo. Hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng nagsigawa ng masama.
Tatangis at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac, Jacob at ang lahat ng propeta at kayo naman ipinagtabuyan sa labas. Anong dahilan? Ang takot. Pinipigilan ang sarili, mga kapatid, pagdating sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, sinabi ng Old Testament, Ezekiel chapter 20, verse 22, 22, na kung susundin ng tao, hindi nila pinahalagahan ang araw ng pamamahinga. Hebrew chapter 4, mga kapatid, verse 1 to 4, ano sabi ng Bible? Mga kapatid, ulit-ulitin ko po sa inyo ito. Magsawa kayo sa kakapakinig kung hindi mo kayang ipaglaban, mga kapatid, ang iyong pananampalataya. Ang sabi, na mananatili pa ang pangako. Hebrew chapter 4, beginning from verse 1. Nananatili pa ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok at makapagpahinga sa piling niya. Ngunit mag-ingat kayo, baka meron sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napapakinggan din natin ang mabuting balita. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig sapagkat hindi nila pinaniniwalaan. Tayong mga naniniwala ang papasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpang hindi sila makakapasok at makapagpahinga sa piling ko. Sinabi niya, bagamat ito'y tapos na ang kanyang paglikha sa sanlibutan, sapagkat sinasabi sa isang bahagi ng kasulatan, ang tungkol sa ikapitong araw nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. Kaya sabi ng Lord, gawin nyo na ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw, pero ikapitong araw, italagan nyo sa akin. Yung iba kung mag-absent sa service, dahil mayroong ganito. Mga kapatid, baka may iwanan ka. Bakit? Verse 5, at muli pang sinabi, hindi sila makakapasok at makapagpahinga sa piling ko. Verse 6, ang unang nakarinig ng balita, mabuting balita, ay hindi nakakapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos dahil sa kanilang pagsuway. Anong sinuway? Ngunit ang totoo ay may papasok at mamamahinga sa piling ng Diyos, kaya't muli siyang nagtakda ng isang araw. Ngayon, pagkalipas ng napakatagal na panahon, sinabi niya sa pamamagitan ni David, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag nang maging matigas ang inyong ulo. Amen. Ito po'y napakalinaw na po, mga kapatid. Verse 8, kung ang mga tao nga'y nadala ni Josue sa ganap na kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Sa makatuwid, may kapahingahan pang nakalaan sa mga nananalig sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos, ay magpapahinga rin sa kanyang gumagawa, tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Kaya't magsikap tayong makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos. Huwag sumuway ang sino man sa atin para hindi mabigong tulad nila. Mga kapatid, nakakalungkot isipin. Ito may hinay. Tapos pinutukilan pa natin sa sarili. Sabihin mo na, word si pastor, hindi. Ang Panginoon, mas mahigpit. Kaya nga, pumasok kayo. Sinabi ng Lord, ihayaan ninyo ang mga patay makikipaglibing sa kapwa patay at kayo sumunod sa akin. Paulit-ulit sa verse na ito, kung basahin mo, mga kapatid, hindi sila makakapasok. Alam mo, sabi ng Lord ngayon, sabi nga, maraming tatalikod. The falling away comes first bago darating ang Panginoon. Ano sabi ng Bible, mga kapatid, sa aklat ng Amos? Amos chapter 9, beginning from verse 7 hanggang 9, mga kapatid. Hanggang 10. Amos chapter 9, anong sinabi ng Bible, mga kapatid? Simulan ko, verse 7. Sinabi ni Yahweh, kayong mga taga-Israel, Pastor, hindi ako Israelita. Basahin mo. Pakinggan mo lang muna. Pantay lang ang pagtingin ko sa inyo at sa mga Ethiopia.
Ang mga Palisteo ay inaahon ko mula sa Kaptor at ang mga Seryo mula sa Kir tulad ng pag-ahon mula sa Ehipto. Minamanmanan ko ang mga kasalanang kaharian ng Israel at lilipulin ko sila sa balat ng lupa, ngunit hindi ko sila lubusang puksain. Iuutos ko na salain ang mga taga-Israel at bistayin gaya ng trigo. Sasalain ko sila kasama ng lahat ng bansa. Lahat, buong mundo, pasok na ang salvation ng siya'y namatay. Lahat ang tumanggap. Kung tayo man ay napili, mga kapatid, dito sa Cagayan, kung saan man tayo maipadala ng Panginoon. Ano sabi ng Lord? Sasalain ko sila kasama ang lahat ng bansa upang maalis yaong hindi karapat-dapat. Mga kapatid, tatanggalin ng Diyos yung mga hindi karapat-dapat. Mga kapatid, at ang sabi ng Luke, mga kapatid, chapter 14, verse 26, ang nagmahal sa kanyang kapatid, magulang, anak, maging sa kanyang sarili. Wala kang absent, mga kapatid, sa trabaho mo, pero hindi mo kayang mag-absent para sa Diyos. Naiwanan ka. Ibigay mo sa Diyos ang takot mo. Paulit-ulit na sinabi ang araw ng kapahingahan. Ipaglaban mo. Mga kapatid, pastor, ginawa mo ba? Yes. Pag sinabi ng boss ko, wala nang papasok, tanggal na kayo. Pag hindi kayo pumasok bukas, isa lang sinasabi ko, tanggalin mo na ako, sir. Hindi mo ako mapapapasok dahil bukas para sa Diyos. Mga kapatid, sa katapangan ko, mas lalo akong hinawakan po ng aking boss. Pero yung kinatatakutan ko, hindi, mas lalo kang mawawala. Ilan po kumpanya, sinasabi ko. Sabi ng engineer ko, mag-overtime ka mamaya. Sabi ko, sir, sa inyo ako mula alas 5 hanggang alas 8. Pero sa gabi, may 11 akong Bible study. Mas uunahin ko yun. Sabi nila, sino ang gagawa? Dodoblehin ko ang kilos ko sa umaga. Payagan mo lang ako mag-Bible study. Kaya nga mga kapatid, sige, anong oras ka aalis? Alas 4:30 aalis na ako. Anong oras ka babalik? Alas 10:30 hanggang alas 11, babalik ako rito. O sige, dahil mo ginawa ng engineer sa akin. Nasa Bible study ako, pero tuloy pa rin yung akin po. Sweldo, why? Pinaglaban ko. Hindi niya ako mapipigilan. Mga kapatid, pinaglaban din ako ng Diyos. Hindi ko sinasabi mga kapatid na ako lang may kakayanan. Pakita mo sa kunting salita sa boss mo, sa trabaho mo, sa sarili mong negosyo, kung maging sa sarili mong kagustuhan, pakita mo sa Diyos na higit siya. Galang nagmahal sa kanyang magulang kapatid. Anak, maging sa kanyang sarili, nang higit sa akin ay hindi dapat sa akin. Kaya ano sabi ng Bible mga kapatid sa aklat ng Hebrew chapter 2? Hebrew chapter 2. Ito ang sinabi ng Bible beginning from verse 1 hanggang 3. Kaya nga, dapat nating panghawak ang mabuti ang mga katotohanan narinig natin upang hindi tayo mailigaw. Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at ang bawat sumuway o lumubag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, hindi tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasan ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpapatunay sa atin na ito'y totoo. Kaya mga kapatid, pakita natin sa Diyos na sa last days. Ano po mga kapatid ang panghihinayangan mo sa mundo? Wala kang dala ng iluwal ka sa mundo. Wala ka rin dala sa pag-alis dito. Eh sabi ng Lord, bibistahin ko kayo, sasalain ko kayo. Kaya mga kapatid, pinakita ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon
Old Testament, Jeremiah chapter 11, verse 21, may pit naming ipinagbabawal ang pangangaral sa pangalan ng Panginoon ito. New Testament, Matthew 5, verse 28 to 29, ipinagbabawal namin ang pangangaral sa pangalan ng Jesus. At ito na ngayon ang isinisigaw ko sa napakaraming taong nakakausap ko. Ang solusyon sa COVID-19, dahil sinabi ng Bible, 2 Chronicle, chapter 15, verse 1 to 7, kung ang bansa, ang lupaing ito o ang bayang mga hindi ako ang kinikilalang tunay na Diyos. Ako mismo ang magpapadala ng iba't ibang salot. Kaya ang solusyon, mga kapatid, ang daming nananalangin, hindi tinawagan, hindi kinikilala ang Panginoon na batang ipapanganak, makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. For who is God? 2 Samuel 22:32, except the Lord. And who is a rock? 1 Corinthians 10:36, 10:4, and that rock was Christ. And who is the rock except our God? Hindi ito tinawag, hindi siya kinikilala. Yung one world religion na yun sa pamumuno ni Pope Francis, lahat itong sumali, hindi naniniwala na si Jesus ang Ama. Then mismo si Pope Francis declares, Jesus Christ is definitely not the Father, is only a Son. At ito ngayon ang isinisigaw natin, kung merong solusyon natin sa COVID-19 na ito, mga kapatid, kilalanin ang Diyos. Anong sabi, mga kapatid? Basahin ko sa English, mga kapatid. 2 Chronicle chapter 7. 2 Chronicle chapter 7, mga kapatid. Anong sabi ng Bible? Beginning from verse 13. 2 Chronicle chapter 7, beginning from verse 13, Second Chronicle chapter 7, verse 13, sandali. Beginning from verse 13, sige, simulan ko ng verse 12. Then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel and spread out his hands. For Solomon had made bronze platform 5 cubits long, 5 cubits wide, and 3 cubits high, and had set in the midst of the court, and stood on it, knelt down on his knees before all the assembly of Israel, and spread out his hand towards heaven. And the Lord God of Israel, there is no God in heaven or on earth like you, who keep your covenant and mercy with your servant who walk before you with all their heart. Ay, sorry. Kaya sabi ko parang malayo. 2 Chronicle chapter 7. Ano ba yun? Sandali. Mali yung aking binasang verse. Kaya sabi ko parang ang layo. 12. Then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, 2 Chronicle chapter 7 verse 12 hanggang 14 o hanggang 15. I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. When I shut up heaven and there is no rain or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways,
Then I will hear from heaven and I will forgive their sins and heal their land. Wala nang pinakasolusyon ng COVID na ito. Dahil dahilan, wala ng pagkakakilala sa tunay na Diyos. Kaya kung sa buong puso magpapakumbaba, Jesus said, you will die in your sin if you do not believe that I am He. Ito na yung time na magpapatotoo at ipapakilala natin ang Diyos. Manilang umaga, pumili ako ng ulam. Hindi ako alis hanggat hindi ako makapag-share kahit na isang sili lang po mga kapatid na bibilhin ko. Hindi ako alis hanggat hindi ako makapag-share. Sabi ng may-ari ng binilhan ko ng karne sa palengke, Pastor, kinikilabutan mo. Sabihin mo, kausapin mo si Cook kung yun ang pinakamatindi. Walang masama yung washing hands. Practice yan. Tatak sa kanang kamay at noo. Face mask. One world government. Ikit na rin yung bibig mo. Sumunod ka na lang. One religion. Kaya papahuli kayo at iharap sa mga sinagoga. Ipabilanggo na at ipapatay kasi one world religion. Cashless society. Kaya mga kapatid, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya sabi ng John chapter 6, kayo din ba aalis din? In John chapter 6 verse 66, daming tumalikod. Sinabi ng Panginoon sa mga apostoles, kayo din ba aalis? Sana sa puso natin, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, pakainin mo ang kaluluwa mo ng salita ng Diyos para makatiis ka. Maipaglaban mo ang iyong pananampalataya kahit kamatayan pa. Kaya sabi niya mga kapatid ni Apostol Pablo, hindi pa dumanak ng pagdanak ng hindi pa umabot sa pagdanak ng inyong dugo, ng inyong pakikipagtunggali. Kaya mga kapatid, sa last days, handaan natin mahigpit, makipot ang daan patungo sa langit. Ano Matthew chapter 5, verse 20, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lang ng pagsunod ng mga eskriba at pariseo, hindi kayo makakapasok sa karyan ng Lord. At pag sinabi po mga kapatid, tulad ng pagsunod ng mga eskriba at pariseo, Acts 26 verse 5, ang pariseo yung pinakamahigpit na sekta. Kaya sabi po mga kapatid na binigyan ng talent. Yung 5 talent, and then binalik yung 5. Yung 2 talent binigyan at binalik yung tubo na 5. Yung isa, binaon. Kaya sabi niya, alam namin Panginoon na mahigpit po kayo. Sagot ng Lord, alam mo palang mahigpit ako. Sana inilagay mo sa bangko, tumubo ka. Kaya inutos ng Lord. Yung mga meron, dadagdagan pa, pero yung wala, kukuhanan pa ng Diyos. Kasi nga, mahigpit niya. Kulang na nga yung pakaalaman natin. Ayaw mo pang maghanap, babawasan pa ng Lord. Paano paraan? Sasarahan niya, patitigasin po ang puso ng isip ng tao para naiiwan. Mga kapatid, hindi po nananakot ang Diyos o sa atin mga anak ng Diyos sa loob ng Jesus Christ, the only Lord God. Paglaban mo, magpakatibay ka, magpakatatag ka, magpakatapang ka sa pagsunod. Huwag natin katakutan anumang mga salot na yan. Dahil sinabi ng Panginoon, kung maging tapat lang tayo, hindi niya ipapahintulot ang sakunan at pinadala niya sa iyo. Ang katatakutan natin, mawala ka sa kamay. Magsasalita ka ng against sa sinasabi ng Bible. Hindi naman siguro ganun. Tandaan mo, pag lagi kang ganun sa Diyos, sabi niya, buong pagpapakumbabang ang natin ang salita. God bless po sa inyo. Tayo po naman. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong salita.
Hayaan mo, Lord, ang mga salita na aming narinig. Itanim namin ito sa aming puso. Tulungan mo kami na kaya namin ipaglaban. Sinabi mo, Lord, pinaglaban sana ako ng aking mga taon. Tulungan mo kami ipaglaban kami ng iyong mga salita. Maasa kami sa pamamagitan po ng aming katapatan. Alam namin, Lord, na hindi lang kami ng mahal namin sa buhay ng sarili ng pamilya, maging ang mga kapatid po namin sa langit. Kaya Lord, ngayon din, aming patuloy na idinadalangin. Marami pong mabubuksan ang puso't isipan para mabuo ang bilang ng mga hintil, higit sa lahat ng aming mga kapatid sa laman. Asahan po namin, protektado mo ang iyong mga anak. Alisin mo sa amin ang takot. Kung kami man ay mapapahintulot tulad ng sinabi mo, Lord, alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap nito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Dahil kung ikaw may hawak, Panginoon, ng aming buhay, kung ito ipapahintulot, all things work together for good for kami. Maraming salamat po. I-bless mo ang buong sambahayan ng Jesus Christ, the only Lord God. Higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay na, i-off mo na.